magdodoble in 4 years yung ating external debt, at assuming lumalago din yung ating domestic debt, by the time na matatapos yung termino ni Pangulong Marcos Jr., baka mahigitan na ng utang yung size ng ating ekonomiya. So ibig sabihin, baka yung debt to GDP ratio natin maging mahigit 100%. No? So ibig sabihin ito, kakayanin ba ng ating ekonomiya yung ganong kalaking pangungutang? Hindi ba? Hindi bali sana, Admar, kung yung pangungutang na yan nagagamit sa mga produktibo na mga programa at mga investment ng ating gobyerno. Makikita natin na itong mga pangungutang na ito posibleng napupunta sa corruption at napupunta ito sa mga programang, mga ayuda, kagaya halimbawa AKAP, yung mga AIX, yung mga tupad. Alam niyo mga kababayan, para maging meaningful yung pangungutang, kailangan ma-spend po ito sa mga programa na magbibigay ng paglago sa ating ekonomiya in the long run. No? Kasi alam niyo mga kababayan, ang pangungutang kasi lalong-lalo na sa nature ng ating debt, yung nature ng ating sovereign debt na tinatawag, ay yan po matagalan bago bayaran yan. In fact, most of our debt, yung sovereign debt ng Pilipinas, halos po din lahat long term. So, ano ibig sabihin ng long term mga kababayan? Ibig sabihin yan, mga apo pa ninyo magbabayad ng inutang natin today. So, ibig sabihin, kung hindi gagamitin ng gobyerno natin, Admar, sa maayos, no, itong inutang na ito, it would be unfair to the future Filipinos. It would be unfair not only to the future Filipinos, but it's also unfair doon sa mga middle class in the future. Kasi tandaan natin, nabanggit ko nga kanina, it's the middle class who would bear the brunt of paying. Nakakahiya yung mga kababayan, these politicians, mga ang kakapal ng mukha, Admar, no? The Filipino people don't deserve this kind of government, if you ask me, Kaya nga nakakalungkot talaga mga kababayan, kasi kagaya itong mga programa na to, itong AIX, yung TUPAD, yung AKAP, dapat itong mga programang ito, kung talagang gusto ng gobyerno ito, na talagang magtuloy-tuloy, dapat ito i-institutionalize ito. So ibig sabihin ng institutionalization is that hindi ka na kailangan dumaan sa politiko para humingi ng endorsement letter. You can go directly dun sa DSWD, for example, or DOLE, as the concerned agency, kung sino man yan, para makuha mo yung benepisyo. You don't have to go to the politician anymore. Kasi nangyayari is, like kung kanina, nagagamit itong budget na ito. Komprehensibo ng kanilang mga hinaing doc, no? Ito yung mga naririnig din natin sa iba't ibang mga sektor din na gusto nila, nandun yung PhilHealth. Okay? Na ang kanilang panawagan ay huwag bawasan, bagkus ay dagdagan pa ito, at para magamit yung pondo, lawakan yung coverage. Tapos pangalawa, yung para doon sa Department of Education, malaki po yung ibinawas, 11.6 billion pesos, no? May gusto natin na magkaroon ng laging sinasaway natin yung ating resulta sa PISA, 'di ba? Tapos dito sa Department of Agriculture, marami tayong naririnig na mga pangako na bababa yung presyo ng ganito ganyan, no? Walang maapektuhan ng mga magsasaka, pero iba yung hakbang. Maliban sa binawasan na yung taripa, binawasan din po yung budget, 20 billion pesos na budget ito And dito sa DSWD, bagamat merong mga tawag nito, iba't ibang mga ayuda, pero meron kasing mga programa ang DSWD na talagang pinaglaanan ng panahon para sa pag-aaral na may magandang layunin kumbaga. Pero nabawasan sila ng 83 billion pesos na budget. Now ngayon, meron din silang ipinunto na misallocation funds, kagaya ng pagdoble ng pondo para sa House of Representatives. Discretion nila kung saan gagamitin ito. 106% ang itinaas. Total, nasa 33.7 billion pesos. Yung pagtaas ng budget ng DPWH mula sa 288.6 billion pesos, naging 1.1 trillion pesos na. Sabi dito, with limited transparency daw at limited transparency on project prioritization. Malabo sa kanila. And ito nga ang controversial na AKAP na umabot sa 26 billion pesos na para sa grupo, hindi malinaw yung mga objective at merong concerns over its alignments and developmental
goal. Ano ang masasabi mo dito, Doc? Mm. Alam mo, Admar, I could not agree anymore with the Philippine Economic Society. I agree. Tama talaga sila diyan. Bagamat sa politika, no, kasi many of the mainstream economists sa Pilipinas talagang mga anti-Marcos 'yan. No? Politically, I don't agree with them, but nonetheless sa issue na ito, I actually agree. Na talagang itong budget na ito for 2025 can be considered as the most corrupt na budget, pinakababoy na budget ito na naipasa sa kasaysayan, Admar. And talagang nabanggit mo na, no, na yung litanya, no, ng mga problema at issue na napapaloob sa budget na ito. Alam niyo mga kababayan, dapat maintindihan natin na ang budget po kasi, yan po ay ang pinaka dokumento, no, actually batas po ito, no, na kung saan ito ang naglalatag ng mga prioridad ng gobyerno. No? At makikita natin kung talaga bang matutugunan yung mga priorities. No? We have to understand din na ano ba yung konteksto nitong budget na to. Unang-una, makikita natin, Admar, no, nitong nagdaang taon, mas dumami ang mga mahihirap. No? In fact, from 16 million, 19 million na yung mga pamilya na na-identify na sila'y mahirap. Ikalawa, makikita mo mas marami ngayon ang nagugutom. No? I think there are about 6 million families sa ating bansa na nagugutom. Ang manufacturing sector natin, pinakamababa sa kasaysayan. Ano? In 80 years, Admar, ang ating manufacturing ay pinakamaliit na porsyento ng ating gross domestic product. Yung sektor ng agrikultura natin, hindi lumalago. Makikita mo sa mga nagdaang budget, ang growth nito ay halos zero. Hindi ba? So, ibig sabihin, ito bang budget na ito itong budget 2025 na ito ba'y mag-a-address sa mga issue na ito? Or ito ba'y ang budget na kung saan ang makikinabang lamang dito ay ang mga mayayaman at yung mga mahihirap ay lalong maghihirap sa budget na ito? Itong budget pa na ito ay makikinabang ang middle class o itong budget na ito ay lalong magpapahirap sa middle class? Di ba? So yun yung mga dapat na tinatanong natin, Admar. No? Kasi bagamat tama nga naman yung Philippine Economic Society, no, nilatag nila yung mga issue, no, na kung saan yung budget halimbawa sa edukasyon, napakalinaw ng saligang batas na dapat education ang may pinakamalaking share ng budget. Makikita natin, Admar, that the budget ng DPWH ay umabot na ng 1.1 trillion. No? Just imagine, Admar, ayon sa mga pag-aaral, ang corruption sa ating bansa ay maabot yan from somewhere between 20 to 50%. Assuming 50% ang mananakaw dyan sa in-increase na budget ng DPWH, that amounts to 500 billion pesos. 500 billion yan, Admar. Napakalaking pera niyan. At isipin niyo mga kababayan, no, ilan ang congressman, ilan ang senador. Pag dinivide mo yan, yung 500 billion, kung dinivide mo yan, assuming equal yung division, ay aabot ng halos sa mahigit 1 billion yan kada legislator, Admar. Napakalaking pera niyan na pwede nilang paghati-hatian. Kaya nga, yung sinasabi ko kanina, itong budget na ito talagang napakababoy, Admar. Talagang it's very bad talaga, no, itong ginawang budget na ito ng Kongreso. And hindi lang 'yon, yung mga programa, no, na kung saan na walang malinaw na objectives, walang malinaw na kumbaga ano ba yung issue na ina-address. Kagaya halimbawa yung mga nabanggit mo kanina, yung AKAP, yung AICS, yung TUPAD. Itong mga programang ito, matagal ko nang sinasabi, itong mga programang ito, hindi masyadong pinag-isipan ito. Actually, itong mga programang ito, this is meant to serve the interest of the congressmen dun sa kanilang mga distrito. Kasi nga naman, tinaw nyo kung ikaw yung may kinakailangan ka ng tulong, o you need help, in terms of surgery, kung magpapagamot, o kaya ikaw magpapalibing, hindi ba? May mga actually, Admar, itong mga pamilyang ito na humihingi ng tulong, they're very vulnerable. And these vulnerable people are the ones that are being exploited by our politicians. They're exploiting the vulnerability of these people. So, imbis nga naman na pupunta ka sa DSWD para humingi ng tulong, dadaan ka muna sa politiko. At syempre, ang nangyayari dyan is nagagamit itong mga programang ito ng mga politiko to serve their own vested interest. Yun po yan. Yun talaga ang punot dulo nito, Admar. No? So ibig sabihin, kaysa naman i-institutionalize yung programa. Kasi alam mo, goal talaga diyan, Admar, dapat i-institutionalize yan. Kagaya halimbawa ng 4Ps.
The 4Ps has been there for a long time. Panahon pa ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo yan. So that's around close to 20 years already. And malinaw yung objectives ng 4Ps. Alam natin na pag ikaw ay nag-4Ps, you have to perform certain acts, no, as a condition for getting the fund, getting the money. Halimbawa, pupunta ka sa health care center, dali mo yung mga anak mo doon, magpa-family planning session ka, o papatingnan mo yung mga anak mo at yung nanay sa mga healthcare sa ating healthcare center sa barangay, dadalhin yan para matingnan yung kalusugan ng pamilya. So may mga kondisyon bago mo makuha yung pera. Pero itong mga programang ito, Admar, depende kung type ka ng congressman. Pag Ano hindi lang, ka type ng parang congressman, sabi mo nga, malayo ka sa kusina, malayo ka sa grasya. siguro ang qualifications lang nila, dapat botante ka. Tapos iboboto mo sila. Yun lang. Makukuha Hindi ka lang na yan, ng Admar, benepisyo. yung pamilya mo, dapat yung buong pamilya, dapat iboboto mo sila, hindi lang Oo. ikaw. No? Ganun yan. Nabanggit Kasi dito, pamilya yan. nabanggit dito yung 8-point agenda na parang hindi daw tugma. Sabi ng Philippine Economic Society, parang hindi tugma doon sa budgeting ngayon. Okay, para sa kaalaman ng lahat, ito po yung 8-point agenda, 8-point socio-economic agenda ng kasalukuyang administrasyon. Una, food security. Binawasan yung sa Department of Agriculture. Panay tayo. Maraming nagugutom. 'Di ba? Tumataas yung supply. So, questionable 'yan kung sa ating mga kababayan, kayo na pong humusga kung pagbabatayan natin yung pahayag ng Philippine Economic Society. Pangalawa, improved transportation. Pangatlo, affordable and clean energy. Meron na ba tayong ganito ng mga hakbang? Wala. Pang-apat, healthcare. Binawasan. Ang pondo, ayaw pa magamitin yung existing na mga pondo. Education, binawasan din ang pondo, hindi na mataas. Pang-anim, social services. Dinivert nila doon sa mga ayuda na hindi pa malinaw. Kumbaga hindi kagaya sa nabanggit mo nga na 4Ps na matindi yung mga qualifications at gagawin bago ka makabenepisyo, which is yan naman talaga ang dapat. Hindi pwede yung suntok sa buwan, bigay ka lang ng bahala ka na dyan. For sure, lalago na yung pamumuhay mo. Hindi. And sound fiscal management, bureaucratic efficiencies. Pinapadaan pa nga tayo dun sa yung mga politiko. Para pag malapit ka sa kusina, madali ka sa So yun ang socio-economic tawag nito 8-point socio-economic agenda, Doc Bato. And naniniwala ka ba na hindi rin talaga akma itong malabong makamit ito kung ganitong klase ng budgeting ang ipapasa? Yan lang binanggit ko nung umpisa Itong budget na ito, hindi ito responsive dun sa pangangailangan ng ating bansa. It doesn't respond. In fact, what it does respond to, Admar, is yung pangangailangan ng mga congressman. No, yun yung feel nitong budget na ito. It's anything but to actually help the country. In fact, Admar, yung pangalan ng budget na ito, yung title nito ang title nito Agenda for Prosperity, Fulfilling the Needs and Aspirations of the Filipino People. By the title alone, Admar, and based on what we've seen, it's anything but to gumanda ang pamumuhay. Yes, para makapag-start ng prosperity sa ating bansa, it's anything but prosperous yung mangyayari dyan kapag nainak yung budget. Kaya pala si Congressman gumanda yung kanyang bag. Isa siya sa mga unang nakabenepisyo. Hindi lang yun. Yung mga relo, Admar. Yung relo, yung mga kwintas. Pero yung mga may hirap, patuloy na naghihirap. Alam mo, hindi lang yung Admar. This budget is actually unfair to the middle class. So bakit ko nabanggit yan na unfair to the middle class? Tingnan nyo magkano ang budget? Mahigit 6 trillion. Saan nila kukuhain yung pangtusto sa budget na yan? Dalawang source niyan, Admar. Unang-una is the internal revenue, yung buwis. And then ikalawa is yung pangungutang. Punta tayo sa revenue. Sino bang may pinakamalaking share ng entrega sa gobyerno in terms of taxes? This is the middle class. So yung tutustos sa budget na yan, yung 50%, no, na assuming 50% yung mapupunta ng na budget ng DPWH sa graft in corruption. Kanino manggagaling yun? Galing yun sa middle class. Hindi lang yun, Admar, di ba? Pag nangutang, syempre babayaran mo yan later. Sinong magbabayad ng utang na yan? Yung future generation na middle class. Kaya ibig sabihin, itong budget na ito, ito'y napaka-unfair
no, doon sa napakaraming Pilipino na tinatawag nating middle class. Kasama din dito mga kababayan, yung mga OFW families. Because the OFW families, yan ay bahagi rin sila ng middle class. Halimbawa, kayo'y pumunta sa grocery, tinignan niyo yung inyong resibo, nagbayad kayo ng buwis, kumain kayo sa labas, nagbayad kayo ng buwis. Lahat yan mapupunta sa gobyerno. So, ibig sabihin, yung inyong mga contribution sa ekonomiya, no, sa paggastos ng gobyerno, yan ay tumutustos dyan sa budget. So, ibig sabihin, kayo po, no, kayong mga nakikinig sa atin dito sa programa, kayo po ay merong interest dito. Kayo po ay stakeholder, lalong-lalo na kung kayo po ay middle class. Ngayon, baka kayo magsasabi, Admar, yung mga mayayaman naman, laki ng kanilang income, malaki rin ang ambag nila sa budget. Pero alam naman din natin na napakaraming loopholes ng ating budget na nalulusutan ng mga mayayaman. Kaya kung susumahin nyo, kung titingnan ninyo yung pinanggagalingan ng budget ng ating bansa, yung internal revenue, napakarami niyan ay galing sa middle class ng ating bansa. At itong budget na ito, Admar, it is really unfair to them. No? Hindi lang yun, Admar, no? hindi natin nabanggit, hindi nabanggit ng Philippine Economic Society yung pag-cut ng budget sa AFP. No, meron ding cut ito dun, meron din silang cut dun sa modernization at meron ding cut dun sa pension. So just imagine ito yung ating mga men in uniform na handang ibuwis ang kanilang buhay, no, para sa ating bansa. At anong ginawa nitong budget na ito? Binawasan, no, yung kanilang yung alokasyon para sa pensyon. Binawasan yung kanilang budget para sana makapag-modernize, makabili ng bagong armas panglaban sa insurhensya. Hindi ba? So iniisip ko dito, Admar, since talagang infiltrated na ng mga teroristang komunista itong ating kongreso, baka they also have a hand in terms of actually reducing dun sa pondo na dapat mapunta sa AFP. I don't know, I mean, it seems suspicious to me itong reduction, no, sa pensions ng MUP, no, men in uniform. So kasama din dito yung sa pag-produce ng allocation para doon sa AFP modernization. So kasama rin yan. And yung sa nagugutom, Admar, hindi ba? Nabanggit natin na dumarami ang nagugutom. Babawasan mo pa ng budget ang Department of Agriculture. Di ba kahibangan yan? Hindi ba? So kaya nga sinasabi ko, buhat umpisa pa lang, is this budget does not respond dun sa pangangailangan ng ating bansa. Hindi siya responsive. No? Alam mo, Admar, kung itong Pilipinas para tayong parliament, no? Para kagaya dito sa Canada, parliamentary system of government. Alam mo, pag yung mga budget na ganyan, that can cause a government to fall. Halimbawa, yung opposition, wala silang kumpiyansa dun sa budget, they can call for an election para magpalit tayo ng gobyerno. Ganong kahalagang budget sa mga matitinong bansa, Admar. So, ibig sabihin, dyan sa Pilipinas, yung budget, kung ano lang yung gustong ipasa ng Kongreso, in fact, kung ano nga yung sinabi ng Presidente, halos walang say na yun. Di ba? Kagaya halimbawa ng National Expenditure Program, di ba? Nilay down ni President Marcos Jr. kung magkano yung gusto niyang budget sa mga ahensya, sa mga departamento. Anong nangyayari? Pagdating sa BICAM, nagkakaroon ng insertion, no, nadadagdagan, nababawasan, no? So kumbaga, parang halos nagiging ano na lang, afterthought na lang yung gusto ng Pangulo in terms of sa budget, no, na-override ito ng mga congressman at mga senador. Oo. So ganyan yung sistema natin diyan sa Pilipinas, at yung budget nagagamit ito para sa pansariling interest ng mga congressman at mga senador. And ang isa pa rito sa kapuna-puna, binawasan yung sa modernization natin, nabanggit mo, para sa AFP. Pero dinagdagan daw yung allowance ng mga AFP personnel. At dapat na ikatuwa ito. Saglit lang, parang transfer nyo lang eh. Actually, bawas na nga eh. Parang yun nga lang yung dinagdag ninyo. Parang kumbaga niluluto sa sariling mantika. Binawasan ng malaki, tapos ipinagmalaki na, oy, meron kayong dagdag na allowance. Pero malaki yung bawas sa ating budget for modernization. Ang tapang-tapang pa naman natin sa China. Dahil may backup tayo kay kay Uncle Sam. Pero binawasan ang pondo. Alam mo nangyari diyan, Admar, pambubudol yan eh. Hindi ba? So they're taking on one hand and then they're giving you another.
Pag sinumatotal mo, it just ends up being the same. Di ba? In fact, baka talo pa nga dahil because of inflation, talo pa rin sila dyan eh. So ibig sabihin, hindi lang taong bayan ang nabubudol dito at pati mismo yung mga ating mga men in uniform, nabubudol din itong budget na ito. Kaya nga, hindi lang siya responsive sa pangangailangan ng ating ekonomiya. Hindi rin siya responsive sa ating security needs, Admar. In fact, hindi lang naman West Philippine Sea, Admar, ang ating security issue. Nandyan pa rin yung insurhensya within the country, hindi ba? So nandyan pa rin yung mga pakikipaglaban ng ating gobyerno sa mga komunistang terorista sa mga kanayunan. So nandyan pa rin yung insurgency sa ating bansa. So ibig sabihin, kinakailangan talaga ng ating mga kasundaluhan yung equipment, kinakailangan nila ng modernized na army, modernized na armed force. Malabong mangyari yan kung ganitong klase yung ating budget at malayo, matatagalan bago natin marating yan. Kaya nga, this budget, at nga, tama yung apilan ng Philippine Economic Society at they're appealing to the President na pwedeng i-veto yung mga ibang provisions, at kumbaga pwede pang magawa ng paraan ito ng ating Pangulo, no? Kasi nga papunta na ito sa kanya. In fact, nasa kanya na ito, di ba, Admar, pinag-aaralan na nila. In fact, na-delay nga yung pagpipirma nito kasi nga dapat ito 20. kung di ako nagkakamali, December dapat napirmahan na to, di ba? December 20 daw, dapat. Yes. So, anong petsa na ngayon? Magpapasko na, no? Baka aabot pa yan ng after ng Pasko. So, ibig sabihin, ang bola ngayon ay nasa court na ng ating Pangulo. So, ibig sabihin, kung gusto talaga ni Pangulong Marcos Jr. Na maging responsive itong budget niya ito sa pangangailangan ng ating bansa, he can still do something. Pero pagka nakita natin, Admar, na ito ay hindi inaksyonan ng ating Pangulo, well, that says a lot about him as a president. It may give the impression that he is truly a weak president. Kasi ang nangyayari, yung Congress mismo ay para siyang nabubuli. Hindi ba? So kung ano yung gustong masunod ng Kongreso, yun ang masusunod. Hindi ba? So kung hindi niya ito aaksyonan, at kung hindi niya ito iaayos para maging responsive sa pangangailangan ng ating bansa, ito'y magpapakita na truly indeed he is a weak president, Admar. Tumaas pa yung piso. Last time nasa 59 yung halaga ng piso kontra dolyar. And at the same time, yung utang din natin panglabas tumaas din sa third quarter ng 2024. Yet meron din silang pagmamalaki na yung utang daw natin for 2024 nabayaran daw 92% ba yun? Admar, budol yan. Alam mo kung bakit budol yan? Because unang-una, 92%. Yung amount na yan ay nakaset aside na yan dun sa National Expenditure Program for 2024. So ibig sabihin, dun sa budget, meron ng allocated yan kung magkano yung tinatawag nating debt service for the year. No? So ibig sabihin, kung anong buwan na po ba tayo ngayon mga kababayan? December na. Hindi ba? Isang araw na lang, ibisperas na ng Pasko. Isang linggo na lang, bagong taon na. Hindi ba? Bakit 91% pa rin yung kanilang nababayaran dun sa inallocate na budget for debt service? Dapat yan, around this time, nasa close to 100% na yan. Hindi ba? So, ibig sabihin itong mga ganitong balita, Admar, para sa ordinaryong tao na mamamayan ng Pilipino, marinig nila yan. Pag ang propaganda, sinabi na, nababayaran naman pala, malapit nang mabayaran yung utang. Tandaan natin na yung utang ng ating bansa, hindi lang yung amount na nababanggit dun sa National Expenditure Program for the year. Ito, 2024 In fact, lang. marami sa utang na binabayaran po natin ngayon ay inutang pa ito ng panahon ni Cory Aquino. Hindi ba? So, ibig sabihin, kasi ang utang, stock po yan, naiipon yan. So, kada taon sa budget ng ating gobyerno, may sineset aside po sila na alokasyon para sa pagbayad utang. Ngayon, isang linggo na lang, Admar, bagong taon na, ang kanilang nagagastos 91% out of the 100. Ibig sabihin, may 9% pa silang hindi nagagastos. Napakalaking pera noon. Ibig sabihin, dapat sa susunod na taon, sa budget 2025, dapat bawasan na nila yung debt service payment kasi hindi naman nila na-fulfill yung 100% for the year. Hindi ba? So yung karagdagang pondo na yun sana ay mapupunta yun sa edukasyon, mapupunta yun sa infrastruktura, mapupunta yun sa kalusugan at kung ano-ano pang mga importante critical na sektor ng ating ekonomiya. Kaya nga para dun sa ating mga kababayan na hindi naman pamilyar sa mga issue na yan,
Mga kababayan, tandaan po natin na dapat yan i-close to 100% na yan kasi magtatapos na po yung taon. The fact na yan po sila ay 91%, that says a lot about the inefficiency din ng ating gobyerno. Kasi dapat dyan, dapat nasa mga 98, 99% na yan dahil isang linggo na lang bagong taon na. Di ba galit sila sa hindi ginagastos yung pondo? Yes. Kaya nga tayo Kaya nga budol yan. kasi kung ito yung nasa item na for 2024 budget, ang gagawin mo na lang, gagastusin mo na lang eh. 'Di ba? Pambayad na ito ng utang. Dito ako nagtataka sa kanila. Pag mabagal ang minsan sinisita nila eh. Tapos kung mabilis naman sinisita naman nila. Kung may pasobra, sinisita rin lalo. Oo, hindi ko alam. Naku po. Pero ang utang natin sa panlabas, nasa 139.6 billion pesos. Tumaas ito compare sa end of June 2024. Itong end of September 2024, 139.64 billion pesos. Pero tumaas yung utang natin from 18 billion pesos. 7.3% ang itinaas. Di ko lang alam kung ramdam ko ba. Kasi lagi nga nating sinasabi, di ba, walang problema sa utang. Basta maramdaman natin na meron talagang inutang. Ang problema dito, di natin maramdaman eh. Ang inutang, siguro, yung mga nabibiyayaan lang siguro dun sa akap. Yung malapit sa kusina at malapit sa kusina. So alam mo kasi Admar, kung titingnan mo yung datos niya, nakababahala yan. Alam mo kung bakit? Normally ako sa utang, sinabi utang, okay lang sa akin yan. As long as na-maintain yung ating debt to GDP ratio, as long as nababayaran, kagaya halimbawa 91% ng allocated na budget para sa pagbayad utang, nabayaran na. So okay yan, Pero alam mo Admar, ang nakababahala dito is yung antas ng paglago ng external debt. Kasi kung titingnan mo sa datos, kung ikukumpara mo yung year-to-year increase, it was 17%. 17%. So just imagine, Admar, kung every year mag-i-increase ang external debt by 17%. Kung meron tayong konsepto, mga kababayan, tawag doon ay compounding. Pag kinompound mo yan, sa 4 na taon, Admar, pag kinompound mo yung 17%, in 4 years, almost doble na. So, ibig sabihin, kung magkano man yung ating external na pangungutang sa ngayon, for 2024, for example, pagdating ng 2028, sa pagtatapos ng termino ni Pangulong Marcos Jr., kung 17% po yan kada taon, yan po malapit nang magdoble yung kabuuang external debt. Now, yung external debt natin, Admar, it accounts for about 30% of our GDP. 30%. Ibig sabihin, So 30% ng total utang natin is external. Hindi siya hindi GDP kasi yung kabuuang utang, yung total debt is 62% ng ating GDP, yung kabuuan, And yung external debt is 30% ng kabuuang utang. So anong pinupunto ko dito? Kung dodoble in 4 years yung ating external debt at assuming lumalago din yung ating domestic debt, by the time na matatapos yung termino ni Pangulong Marcos Jr., baka mahigitan na ng utang yung size ng ating ekonomiya. So, ibig sabihin, baka yung debt to GDP ratio natin maging mahigit 100%. So, ibig sabihin ito, kakayanin ba ng ating ekonomiya yung ganong kalaking pangungutang? Hindi ba? Hindi ba sana, Admar, kung yung pangungutang na yan nagagamit sa mga produktibo na mga programa at mga investment ng ating gobyerno. Makikita natin na itong mga pangungutang na ito, posibleng napupunta sa corruption at napupunta ito sa mga programang, mga ayuda, kagaya halimbawa, AKAP, mga AIX, yung mga tupad. Alam niyo mga kababayan, para maging meaningful yung pangungutang, kailangan ma-spend po ito sa mga programa na magbibigay ng paglago sa ating ekonomiya in the long run. Kasi alam niyo mga kababayan, ang pangungutang kasi lalong-lalo na sa nature ng ating debt, yung nature ng ating sovereign debt na tinatawag, ay yan po matagalan bago bayaran yan. In fact, most of our debt, yung sovereign debt ng Pilipinas, halos po din lahat in long term.
So ano ibig sabihin ng long term mga kababayan? Ibig sabihin yan, mga apo pa ninyo magbabayad ng inutang natin today. So ibig sabihin, kung hindi gagamitin ng gobyerno natin, Admar, sa maayos, no, itong inutang na ito, it would be unfair to the future Filipinos. It would be unfair not only to the future Filipinos, but it's also unfair dun sa mga middle class in the future. Kasi tandaan natin, nabanggit ko nga kanina, it's the middle class who would bear the brunt of paying this debt. No, sa ngayon, sino ba may pinakamalaking ambag sa internal revenue ng ating gobyerno? It's from the middle class. At anong ginagawa ng mga politiko? Alam mo, Admar, yung mga politiko natin, they are part of what we call the predatory elites. Mga elite yan sila sa ating social structure sa Pilipinas. Sila mga elites. Anong ginagawa nila? Ginagatasan nila yung ating middle class, no? At binibigay nila sa mga mahihirap through these programs. And on the face, no, sinasabi nila na sa kanila galing yung pera. Hindi ba pa talagang panluloko yung ginagawa ng mga elitista, lalo na yung mga politiko sa ating bansa? Hindi ba? So, ibig sabihin, kung balik tayo sa pangungutang, itong dagdag na utang na ito, this is not fair, no, to the middle class. It's not fair to the future Filipinos. Kung itong pangungutang na ito ay hindi gagamitin sa mga produktibo ng mga investment ng ating gobyerno na magbibigay ng long-term economic growth sa ating bansa. Diba? So again, the questions to ask, ito bang pangungutang na ito, magagamit pa ito, no, to improve yung manufacturing sa ating bansa? Ito bang pangungutang na ito magagamit para maibaba ang presyo ng kuryente sa ating bansa? Ito bang pangungutang na ito ay magagamit para masolusyonan ang palagi na lang issue ng kagutuman sa ating bansa? Ito bang budget na ito ay mag-aahon, hindi lang itong budget, yung pangungutang, mag-aahon ba ito sa kahirapan ng ating milyon-milyong mga kababayan na sa ngayon nagsasabing sila'y naghihirap? These are the questions that we have to ask our leaders. Kaya nga, Admar, no? Malapit na ang eleksyon. No, ilang buwan na lang tayo may boboto ng ating mga senador, ng ating mga congressman, at ating mga politiko. We have to ask these questions kasi at the end of the day, it all boils down to governance, Admar. Yung kung gaano ba kaganda yung kalidad ng ating gobyerno. At sa ngayon, Admar, based from what we've seen dito sa budget, based on what we've seen dun sa nangyayari in terms of the economy, in terms of how the government is responding to the needs of the people, we can clearly see na misaligned, no, yung ginagawa ng gobyerno at yung mga issue na nangyayari ngayon, no, sa ating ekonomiya, Admar. Oo, and kaya nga nababahala dito si Pastor Apollo C. Quiboloy dahil nasasayangan siya kumbaga sa laki ng ipinopondo, kumbaga nilalaan na pondo taon-taon ng ating government. Dahil nga sa hindi magandang pagmamanage, nasasayangan siya doon sa pera. Kaya nga isa sa kanyang mga gusto talaga is yung zero corruption. Kasi malaki itong pera na ito. Baka nga pwede umabot sa punto na hindi na tayo mangungutang. Nakikita mo rin ba, Doc, na pwede nang hindi na umutang kasi given na yung meron pa daw mga reserve, mga ganito, unutilized fund. So kumbaga pwede nang hindi umutang, minus zero corruption, gamit na gamit at mararamdaman. Hindi yan imposible, Doc, na makuha. Basta priority lang talaga yung zero corruption. Alam mo, Admar, sa totoo lang, wala namang bansang walang utang. Lahat ng bansa ay mayroong utang. Kaya lang, ang nakikita ko dito na kagandahan sa vision ni Pastor Quiboloy, is that yung objective na kung saan na hindi na tayo ganang mangungutang ng sobra-sobra. At hindi lang yun, yung budget ng gobyerno, merong papupuntahang matino. May papupuntahang maayos ng mga programa na talaga magbibigay ng paglago sa ating ekonomiya. Kasi nga, unlike ng mga traditional politicians, si Pastor Quiboloy, meron siyang vision para sa ating bansa. Yung vision ni Pastor para sa bansa, hindi para sa sarili niya. Hindi kagaya halimbawa ng mga traditional politicians natin, yung vision nila is for their pockets. Hindi vision nila para sa kanilang mga pamilya, para ma-maintain yung kanilang kapangyarihan, para ma-maintain yung kanilang dynasty.
Si Pastor Kibuloy, in contrast, ang vision niyan ay para sa ating lahat, no? Para sa bansang Pilipinas. Kaya sana, no, kung sana yung mga leaders natin, kagaya ni Pastor Kibuloy for example, sana napakaunlad na ng ating bansa. Sabi ko nga noon sa mga interview ko noon, yan si Pastor, meron niyang proof of concept, di ba, Admar, no? Kung ano yung nakita natin sa kingdom, no? Makikita natin yung kagandahan ng kingdom, yung how fiscally it's managed, makita niyo may pinapuntahan, maayos yung lugar, no? Ganun yung vision na dapat sa ating bansa. Kaya nga, kung election na ito, Admar, this could be one of the most consequential elections, no, sa ating kasaysayan. Kasi ngayon mulat ng tao, Admar, no? The people can see what is going on, no? Ang ating gobyerno, it's full of smokes and mirrors, eh. Puro pandilito yung nakikita natin. Halimbawa lang yung sinasabi kanina na 91% na yung nabayarang utang. It's far from paying all of our debt, no? Napakalayo nung panluloko yung pag sinabi yung 91% ng utang na bayaran na, no? So ibig sabihin niyan is kailangan talaga maging mapanuri tayo. We need to be critical of the people na ating ihahalal, no? We need to have the information and we need to have a conversation din, Admar, sa ating pamilya, no? Lalo-lalo dun sa mga boboto sa inyong pamilya, no? Pati rin dun sa mga younger generation, you need to have a conversation with them para malaman po nila kung ano po talaga yung mga issues, ano, para mag-guide sila kung ano po talagang klaseng leader yung dapat na maihalal sa ating bansa, Admar. Minsan ako merong narinig, basta maraming dagsa sa mga mall, sa mga pamilihan, walang naghihirap na mga tao. Masasabi mo doon? Yung iba naman kasi doon nagpapalamig lang, Admar, sa mall, eh. Lalo na pagka mainit talaga yung panahon. Alam naman natin yan. Nung araw pa, alam mo, nung 1990s, Admar, no? Teenager pa tayo noon, 1990s. Nung may mga naglalakihang mall dyan sa EDSA, noon pa, puno na talaga ng tao yung mga mall. Pag tinignan mo, bumibili ka ba? Anong ginagawa? Nagwi-window shopping pala. No? So, ibig sabihin, hindi talaga sila nagsha-shopping. Nagwi-window shopping lang at nagpapalamig. No? So, ibig sabihin, the fact na napakaraming tao sa mall, maraming tao sa kalsada, it doesn't say anything about the true status of the economy. You know? You have to ask the hungry people. You have to ask the people dun sa mga probinsya. Kasi nakikita nyo lang, NCR lang palagi yung mga tao sa mall. You need to go to the provinces. No, tanungin niyo yung mga tao dun sa mga kanayunan, how they are feeling, nagugutom ba sila? Sasabihin nila sa'yo, oo. Naghihirap pa kayo, sasabihin nila sa'yo, oo. Question becomes, ito bang budget na ito? Does it respond to these people? I don't think so. Because the budget only responds to the interest ng mga politiko sa ating bansa. Kaya nga sabi dito sa isa sa mga pahayag ng Philippine Economic Society, dapat magbabase sa needs ang pagbibigay ng project, programa, ayuda at hindi doon sa pribilehiyo. Dahil meron siyang pribilehiyo, bibigyan mo siya. Pero ako may sagot ako doon sa mga nagsasabi na, tingnan mo yung mga mall, maraming tao. Tingnan nyo ang mall pag walang sale at hindi holiday season. Tingnan nyo kung gaano ba karami or gaano kakonti. 'Di ba? Kasi may kalokohan pa diyan, Advance, buti na nabanggit mo yung sale na yun eh. 'Di ba naalala nyo yung merong issue diyan na hindi dapat mag-sale sabay-sabay yung mga mall kasi daw nakaka-traffic. So ibig sabihin, mag-uusap-usap pa yung mga mall kung kailan sila magse-sale. So halimbawa yung isang mall, siya muna magse-sale itong linggong to. Alam mo, the thing is, we need more infrastructure, no, para masolusyonan yung congestion sa Metro Manila. With or without a sale ng mga mall, meron na talagang congestion. It exists na eh. No? Ibig sabihin talagang kulang. Now, the question becomes, the budget of DPWH has been increased to 1.1 trillion. Now, the question is, ito bang budget na ito mapupunta to address, no, yung congestion sa NCR at sa mga iba pang mga lugar, or mapupunta lang yan sa bulsa ng mga congressman at mga senador. Hindi ba? So, ibig sabihin, kung 1.1 trillion yung budget, you need to see really good improvement sa ating road system. Admar, alam naman natin, many of these projects pala, they were all started nung time pa ni PRRP. Hindi ba? So, they're just being completed and finished sa term ni Pangulong Marcos Jr. Ang sabi, the question becomes, itong in-increase na 1.1 trillion, where would this go? Hindi ba? Dito sa pag-aaral ng Philippine Economic Society, sabi dito, with limited transparency on project
prioritization. So, Kaya natin dyan, Admar, kasi malabo din alam sa mo, kanila. lalo na sa infrastructure, dapat yan, may pag-aaral yan, may plano yan, may mga certification yan ng engineer, may talagang sinuri, no? Ang problema kung walang pagsusuri. So halimbawa, napunta lang ito sa pagpapatayo ng basketball court. Napunta ito sa pagpapatayo ng mga waiting shed. No? Kahit yung mga lugar na hindi kailangan ng waiting shed, nagkaroon ng waiting shed. Pati yung mga walang... Meron pa nga akong nakitang waiting shed, Admar, may nakasulat na letter Q. Uy. No, hindi ko na nakasabihin meron sa nga, lugar yan. Meron nga ring walang ilog, nilagyan ng tulay. Yung tulay na yun, siguro may letter Q din na nakasulat. No? So ibig sabihin, itong ating mga politiko nga kasi, they want to put their names on anywhere they could put their names on. No, kahit na hindi na dapat na mga lugar, baka nga CR, Admar, may mga politiko diyan nilagay ko yung pangalan nila sa CR eh. Mas malaki pa nga sa logo ng ahensya. Ahensya ng gobyerno kung saan doon yung galing yung program, mas malaki pa yung mukha ng politiko kaysa sa logo. Alam mo, Admar, aside from, naalala ko tuloy si Pastor Tibuloy. Nabanggit ni Pastor itong Truth Commission kasi nga for corruption, di ba? Maganda rin sana kung ma-reintroduce muli yung anti-EPAL law. Di ba? So yung anti-EPAL law, it prohibits politicians from plastering their names on taxpayer-funded projects. So, kasi hindi naman nila pera yun. Pera yan ng taxpayer. Sino taxpayer yan? Middle class. Tsaka binigyan mo rin ng... middle class ang nakalagay dyan, hindi pangalan ng mga politiko. Tsaka sinasahuran din yung mga gumaganap doon. So kumbaga, wala kang dapat utang na loob sa kanila. Di ba? Trabaho nila yun. Trabaho nila yun. Meron silang sahod. Hindi regular. Mas regular pa naman ata yan sila tumatanggap ng sahod. Tapos, ipagmumukha pa nila na galing sa kanila yung pondo at dapat may utang ka na loob ka sa akin dahil ako ang nag-initiate nito. Hindi lang yung Admar, no? Mas worse dyan yung pamilya na nangangailangan ng pamburol o yung pamilya na nangangailangan pang chemotherapy o kaya pang dialysis. Pupunta sila sa politiko at parang utang na loob pa nila dun sa mga politiko, yung pang-dialysis ng tatay nila, yung pang-chemotherapy ng nanay nila, yung pang-palibing dun sa lolo't lola nila. Di ba nakakahiya yung mga kababayan? These politicians, you know, mga ang kakapal ng mukha, Admar, no? The Filipino people don't deserve this kind of government if you ask me, you know? Kaya nga, nakakalungkot talaga mga kababayan kasi kagaya itong mga programa na itong AIX, yung TUPAD, yung AKAP, dapat itong mga programang ito, kung talagang gusto ng gobyerno ito, no, na talagang magtuloy-tuloy, dapat ito i-institutionalize ito. So ibig sabihin ng institutionalization is that hindi ka na kailangan dumaan sa politiko para humingi ng endorsement letter. You can go directly dun sa DSWD, for example, or DOLE, no, as the concerned agency, kung sino man yan, para makuha mo yung benepisyo. You don't have to go to the politician anymore. Kasi nangyayari is, kung nga kanina, nagagamit itong budget na ito para sa kanilang pansariling interest. Walang hiya talaga yung ating mga politiko, Admar. No? They're shameless sa kanilang ginagawa. Kaya nga ang sabi dito ng Philippine Economic Society sa kanilang panglimang apela, ensure transparency and targeting in social transfers for the needy, eliminate discretion and politicization in the management of social transfer funds, including AKAP Fund, by instituting special provisions that ensure equitable, dapat pantay-pantay, patas lahat, and need-based allocation free from political influence. Diba? Ang kagandahan kasi kapag ka na-institutionalize yan, Admar, kagaya na pagit ko nga kanina, nasabi ko, mga programang ito, hindi pinag-isipan. No? Ito nga yung pag-iisipan talaga. So halimbawa, ano ba talagang objective itong programang ito? Ito ba yung programang ito para makatulong dun sa mga namatayan o kaya dun sa mga may sakit? So okay, granted, yan ang goal ng programa. Ano yung mga performance indicators nito? No? Posible ba na yung tao na nangailangan bumalik uli? Kumbaga may mga mekanismo dapat hindi base dun sa whims and caprices ng mga politicians. Kasi nangyayari nga, bagit mo kanina, kung malapit ka sa kusina, maambunan ka ng grasya. Kung malayo ka, sorry ka na lang. So ibig sabihin nito is dapat ialis yung discretion. So tama yung Philippine Economic Society dyan. No? Dapat ialis yung discretion ng mga politiko. Dapat yan, yung programa, dumiretso ang taong bayan doon sa ahensya na responsible for administering the program, and that's not the Congress people. Now, naalala ko rin, Admar, this is also important. Doon sa distribution halimbawa ng mga ayuda,
No? Kasi nga, mag-eleksyon na at nandun yung mga congressman, for example, ano, ang palusot nila dyan, Admar, is that they are there in exercise of their oversight function. No, yun yung narinig kong palusot nila dyan. Sinasabi nila that they're there about sa distribution ng ayuda to make sure na talagang natanggap ng mga tao yung ayuda. No? Siyempre, pag nandun yung politiko, no, magsasalita yan, no, magbibigay ng talumpati yan, makikita mo yung mga poster na naka-plaster dun sa basketball court o kung saan man sila nagkita-kita, no? Hindi mo maiaalis na yung mga kababayan natin malilink nila yung ayudang natanggap nila dun sa politiko na present dun sa araw na yon. No? So hindi I mean exercise of oversight functions can be done in many ways, not necessarily going to oversee or watch, no, the DSWT or DOLE, for example, giving out these dole-outs to people. No? There are many ways to do oversight. Hindi lang yun. No? Kaya lang talaga, garapalan na ito nangyayari. Kakapalan talaga ng mukha ng mga congressman. They're there physically looking at the files being, yung mga pera, literally transferring from the concert agency dun sa mga nangangailangan. Nakakahiya, Admar. No? And clearly, kita natin dito yung pang-aabuso, no, ng mga politicians dito sa programang ito. Hindi daw charity, justice ang pagbibigay ng ayuda, lalo na doon sa mga walang hustisya dyan, Admar. It's unfair. Alam mo kung bakit? Justice daw yun. Unfair sa middle class. Tingnan nyo ha, ang goal talaga ng mga programa nito, Admar, is to take money from the rich people at ibigay mo yan sa mga mahihirap. That is what we call income redistribution. Yun yung hustisya na sinasabi natin. No? Kumbaga, ako mahirap ako, naghihirap ako dahil yung mga mayayaman, inaabuso yung sistema. Ang hustisya dyan is you get money from the rich, you give it to the poor. Sa kaso ng Pilipinas, hindi yan ang nangyayari. What is happening is that the money that is given by the government does not come from the rich. It comes from the middle class. Kaya nga ibig sabihin dito, hindi ito hustisya. Ang nangyayari dito, feudalismo, Admar. Ang nangyayari dito is inaabuso ng mga elitista sa ating bansa, yung middle class. Ginagatasan nila yung middle class, kinukuha nila yung pera, sasabihin nila na dahil sa akin, matutulungan ko ang ating mga kababayan naghihirap. Pero ang totoo dyan, yung pera na pinamimigay nila sa pamamagitan ng internal revenue, many of that comes from the middle class. So, nasaan ang hustisya doon? Meron bang hustisya na sa ating middle class? Wala. Yung mga mahihirap, naghihirap pa rin. Bakit? Puro kasi temporary solutions. Kung justice pala yung pagbibigay ng ayuda, dapat isama lahat para may justice lahat. Ang justice dyan, Admar, is you take the money from the rich. Hindi ba? Si Martin Romualdez. Sino ba mga mayayaman? Napakayamang pamilya, Admar. Ako, mas bibilib ako at karapat dapat lang na ilagay yung kanilang mga mukha doon pag sarili nila talagang pera. Correct. Diba? Alam mo, dapat nga yung mga, kung talagang totoo sila para sa bayan, ano? Dapat isinasa publiko nila yung kanilang bank book mismo, yung kanilang bank statement. Yung liquidation by receipt. Yung liquidation by receipt kasi tumaas yung kanilang discretion. Naku po, ang ending niyan certification lang. Laki pa naman ng pondo nila. Naku po. Kaya tinan mo nga, napakalaking, there's more at stake here, Admar. Tinan mo na yung budget ng DPWH, 500 billion. Paghahati-hatian nila yan. Hindi ba? So, ibig sabihin, talagang kumikitang kabuhayan pag ikaw ay nasa kongreso. Kumikitang kabuhayan yan. So they will do all they could to maintain the status quo. At lahat sila nakikinapag dyan. So ibig sabihin ito is, yun ba ang hustisya? Walang hustisya sa ganyang sistema, Admar. At yung ganyang sistema ay patuloy na nagyuyurak sa ating mga mahihirap na kababayan. Puro temporary solution, Admar. In fact, wala silang permanent solution. Ayuda is never meant to be a permanent solution. Kaya nga, I will circle back to sa sinabi ko kanina, umpisa pa lang. Itong budget na ito, it does not respond to the needs of the people, specifically yung mga mahihirap nating mga kababayan, yung middle class natin, no? It does not respond to them. Rather, itong budget na ito ay makikinabang dito yung mga politiko at yung mga elitista sa ating bansa. This budget is actually meant for them.